Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala po yung MC, kaya substitute ako. Purihin natin ating Panginoon sapagkat binigyan na naman ng bawat isa sa atin ng pagkakataon upang makatugon sa kanyang panawagan. Kaya mapapalad po tayo mga kapatid sapagkat muli na naman nating mapapakinggan ang banal na hain sa atin ng ating Panginoon. Ngayon po, binibigyan ko po ng pagkakataon ng bawat isa na ibahagi sa harapang ito kung ano nga ba ang kinamtan niyang biyaya sa ating Panginoon para ibalik niya ang parangal at papuri sa ating Panginoon. Palakpakan po muna natin ang buhay ng Diyos. Sino po ba ang magbebe naman para pasimulan ng ating gawain? Siguro po muna bubuksan natin ang ating gawain ng isang awitin para sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Ana Libunso upang maghandog ng awitin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ligaya mo. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa gabing ito. Pagpasensyahan niyo na po talagang sobra lang po ang ubo at sipon. Subalit, batid ko po na ito ay kalooban ng ating Panginoon kaya marahil ay minsan pa ay napantig ako sa harapan na ito. Okay ka na ba, Tay? Okay. Para po sa inyo at siyempre po para sa ating Diyos na buhay. Tagal ko nang naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligaya magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Ganuman kadalas na kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay ako't lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin handa akong
tanggapin, tanggapin. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba ang ating Panginoon ang susi kung paano nga po ang liwanag, ang kapayapaan, ang kagalakan ay tuwirang siya po. Siya po ang makapagbibigay. Amen! Kaya marahil kung paano nga pong tinuran kanina na paulit-ulit sa tuwi na po kayo ay nandito sapagkat dito nyo nasumpungan ng susi kung paano nga po mabuhay ng payapa, may galak at may pag-asa. Amen po ba? Kaya maraming salamat po at maraming salamat sa ating Diyos na buhay sa kabila ng napakakatinang lalamunan. Subalit, kailanman din niya ako pinabayaan sa aking pag-ahandog at pag-aalay. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid, sa magandang awitin mo na hinandog sa ating ama at sa ganon din sa ating mga kapatid. Ngayon naman po, ang isusunod kong tatawagin ay isang tagasunod upang maging inspirasyon ng kanyang naging bahagi kung paano niya nakilala ang banal na espiritu sa dakong ito at kung paano siya nananahan sa tuwing na ay pumupunta siya dito upang pakinggan ang banal na mensahe ng banal na espiritu. Tinatawagan ko po si kapatid na Pau Reyes. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po. Magandang gabi po sa atin lahat. Ano ba? Buhay po ba ang Diyos? Salamat. Pare, magandang gabi sa inyo. Nung una po kasi kung makarating dito sa dambanang ito, nung bago po kasi ako makarating sa dambanang ito, noon po kasi, ala po kasi akong kinikilalang Diyos. Dati po, lahat po ng katarantaduhan, ginawa ko po, naranasan ko pong mag-adik, mambabae, lahat-lahat po. Ala po akong kinikilala, pati po ang nagpapasalamat po ako sa mahal na Apo Kunching kasi po, nakarating po ako dito. Kundi po dahil sa kanya, siguro po, nakakulong pa rin uli ako ngayon. Kung ano na ginagawa ko sa buhay ko. Basta, ganun po. Kung ano-ano po ginagawa ko sa sarili ko. Naranasan ko po noon, hindi po ako naniniwala talaga dyan sa Panginoon. Ngayon po, naniniwala na po ako. Kasi po, talaga po naramdaman ko po yung hiwaga. Nung una nga po, sinasabi ko po dito kay Tita Edith po na nung hinihila po ako dito sa mahal na Apo Kunching, wag na kako, hindi kako ako naniniwala sa mga ganyan. Kasi kako, yung mga ganyan, para po kasi sa akin lalapit lang kako sa politika yan, yung mga ganyan. Basta close naman ho kako kami nung nasa itaas. Siraulo po kasi ako ng mga panahon na yun Hindi ko po naiintindihan gano'n. Ngayon po, nung hinawakan po ako ng mahal na Apo Kunching, ayun po, nadama ko po na buhay po talaga ang Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat, mahal na kapatid. At bagamat ang pagtitiwala niya sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, na tunay ngang ginagamit ng banal na espiritu, sa kanyang pagtitiwala nakamtan niya ang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawag uli ako ng isang aawit upang
bigyan tayo ng awitin na magpapasigla ng ating mga puso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap na makapiling muli. Kapatid kong sa tuwin ay naririto, purihin po natin ang Ama sa tuwin na tayo'y naakay sa banal na dakong ito. Para po sa inyong lahat. Damhin niyo po ang awitin at damahin niyo po ang ating Panginoon. Alam kong ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Puso ko yung nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Pag-ibig mo'y santa takasan, sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ng araw, bawat umaga ko ay ikaw. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko iyong pag-ibig.
napahamak iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Kaya kay mo sa buhay na walang hanggan. Kaya kay mo. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po na kung ninamnam nyo ang bawat lyrics ng kanyang awitin, tunay nga po natatagos sa ating puso sapagkat ano nga po ba ang dapat nating alalahanin? Sapagkat kung kilala natin ang ating Panginoon at tunay tayong kumikilala sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban, hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong sasaklolohan, kaya hindi tayo dapat mangamba sapagkat tuwiran niyang sinasabi ng banal na Espiritu, kung ikaw ay mananahan sa akin, ako ay mananahan sa iyo. Kaya yun po sa tuwin ng ating panaligan at hindi tayo malulumbay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang tagasunod upang ibahagi niya sa atin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tawagan po natin si Mrs. Gomez. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Good evening. Sa buhay ng isang tao, kahit may pinagdaanan ka, basta pala buhay yung pananampalataya mo, you keep your faith in God, you trust in Him, things will work out positively. Kailan lang, sinabi ko na ito kay Apo. Sabi ko, Apo, something is happening to my eyes. So, there was a time, sinabi nung opta ko, I need another operation. Sabi naman ni Apo sa akin, ang sabi ng Diyos sa Ama, huwag mong ipagalaw. So, I held on to that na galing kay Apo. Basta sinabi niya, naniniwala ako. And then lately, naisipan ko na magpatingin another opsa. Kasi napapagod ako magpunta ng St. Luke's. Nag-iisa ako, malayo. So, may nagsabi sa akin yung bayaw ko, merong opsa doon sa mismong San Ildefonso. So nagpatingin ako. 2 Wednesday yon magkasunod na tiningnan yung mata ko. And then, happy ako sa sinabi ng opsa. Kasi, yung glaucoma ko was normal. Meron palang high tension glaucoma. Meron namang normal. Doon ako sa normal. Meaning to say, hindi mataas. Pero I started plus 20. Yung huling kuha ng eye pressure ko, yung left eye was 12 and then yung right eye was 13. So, nasa borderline. And then, I was thinking, i-recommend niya ako for operation. Sabi niya, ang ganda nga ng pagka-opera ng left eye mo, okay yung pagkalagay ng lens, and then may parang inano dyan sa eyelid ko para magkaroon siya ng fluid. So, in short, maganda yung balita kasi for 2 consecutive Wednesdays,
Sabi niya, balik ka sa akin next month na. Sabi ko, Doc, ano ba talaga ang score ng mata ko? Sabi niya, it's okay. You just have to go on with your eye drops, yung anti-glaucoma, and then just be careful with your eyes. So all this na sinabi ni Apo na hindi ma-opera, it's true, hindi nga na-opera yung mata ko. And then lately, may major decision akong ginawa sa buhay ko na even if I do not like it, even if I do not want to do it, but I have to do it. So, hiniling ko sa kanya, take me to a place na malapit, accessible ako doon sa mga pupuntahan ko, and I will be safe.